Broadcasting from a city gearing to become the next Singapore. An emerging ideal investment hub of the Philippines. A city that stands out. General Santos. This is Brigada News TV. Metro Johnson. Mayong gabi, Buenas noches, Metro General Santos. Magandang gabi. Mapya Magabi Sock Sergeant. Kininyong alagad, Brigada. Attorney kan sadyang mapagmahal, SM. Sana all. Change oil. Palyeke. Mayad di gabi mga kabrigada, ako si Kabrigadang Erindekasyon, makauban mi ninyo. Kada gabi idiri sa programang Mukalampag sa mga ahensya sa gobyerno o pribadong mga tao nga wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad ug mahingtundan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di ba yan? Mayong gabi sa atong mga kabrigada, adlaw karon sa Webes, June 17, 2021. Managlahi nga mga isyu nga itong hisgutan may kalabutan sa inyong komunidad. Bisan pa man personal nga isyu o pribadong individual nga gusto nyong ireklamo o problema nga po ninyong mahatagan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga dunay problema o gibinuangan sa ilang partner, di pwede yan, hisgutan nato na. Diri sa to ang programa ug kung aduna pud mo'y mga legal nga pangutana, ipadali mga mensahe sa numero nga anaa sa inyong TV screen o i-message sa opisyal nga Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa atong kabrigada. Una, parehas lang ba ang kabugaton sa pwedeng ipasaka nga kaso sa bana nga nangabit pero wala nakaanak sa uban? Ug sa nangabit, unya nakabuntis. Porbida. Okay, kaduhang pangutana gikan sa tuang sender, unsa ang proseso kung male ang nakabutang sa birth certificate imbes nga female? Dako ba mang magasto kung ipabaylo? Ang tubag sa mga pangutana ana sa ulahing parte sa atong programa at ang mga kabrigada. Alang sa atong unang issue, gidakop sa otoridad, paminaw mo, Kani? ang usa ka public school teacher, anak ng tupao, tungod sa pagbahad sa usa ka menor de edad nga ipost sa social media ang nude photos ni ini kung dili kini makigalawas kaniya. Kag Tongyoink. Giila ang dinakpan nga si Sherwin Paraiso, 25 anyos, residente sa Barangay Labangal. Agoy. Samtang tungod sa kahadlok, may dangop sa mga pulis ang minor de edad. Human nakakuha og saktong impormasyon, gipaygayon ang entrapment operation sa nasampit nga teacher. Yay. kalain. With the coordination of the victim, no, muragi paon na mo ang dito na fortunately nag-surface good ang suspect dito. Nga gitawag siya, then obviously from distance gi-observe na mo na pag upon confrontation nilang duha, ang suspect bigla na niya gigrab ang cellphone sa victim. Kaya grab niya, gusto niya pag sa victim na ang gusto later na mo na kuha na ginignan siya, na-order siya na palunga imong cellphone, palunga na. Ano daw, sir? Kay siyempre para basig makatext pa daw siya sa uban, okay? Tapos that's the time nakita gyapon na mo, na-observe na mo, gigrab siya ba? Gi-force gud siya na dalon siya dito sa pasulod sa Doña de la Paz Street. Eh that's the time na nagkuha na may og arrest. Actually, nidagan pa gyud siya eh. But to the effort of the elements na nag-conduct og operation, especially for Station 1 and our personnel, fortunately na arrest gyud ang suspect. Matod pa, walay relasyon ang menor de edad ug ang magtutudlo. Apan giangkon sab sa menor de edad nga nag-send siya
ug mga nude photos ay patay. As per victim, dili gid sila magkakilala, no? Na ano lang sila sa kaning mga chat lang. Siguro, don't know if you're aware of the background of the suspect. Teacher siya, may siya mayo din, murag okay pa ang ilang conversation as per sa WCPD, okay pa ang conversation nila, then nag-trust siya, so niabot sa punto na nag-send siya og photo. So, aminado po siya na nakasend siya og photo. But katong photo na to, gigamit na sa suspect na para anoon siya, i-order siya og kumbaga makiging lawas o makikita. That time na murag gi-avoid na niya. No, gi-avoid na niya. But unfortunately, na-trace gyapon siya sa suspect. Nasendan na po siya og mga photo mismo niya. May kanabutan nini, adunay panawagan ng otoridad sa mga ginikanan ug mga kabatan-unan. Paminaw. Please guide your children, lalo na mga social media. Dapat, kumbaga, kamulang gyapon ng admin, lalo na mga minor inyong anak. Kamulang gyapon, nagyapon mo yung right na i-check ang ilang mga messages, and then educate them na every time na naa sila yung mga pictures or possible na mga i-post, manangid sa parents. Ikadua, katong mga para sana, mga private photos, mga nude photos especially, never gid mo na i-send sa kikinsa. Pinaka-safe, no? Never take pictures like that na na mga photos kay bisag imuha na kung mawala imong cellphone mapunitan sa uban or na-send nimo karon katong gisendan nimo although sige botanta na may relationship kung mag-away mo na punto imong gamiton. So, Mao gyud. Katama ng ingon attorney kan no kanang cellphone bitaw labi na kanang mga minor usahay manggod kanang dili kay sila supervised ba kanang magamit bitaw kanang social media or Pero unsa ako, man. curious ko kung pila edad yun ani kay minor, pila ni kanang hapit na mag-18? O ngano na kumbinsi man siya, bugti sa sapi? Or Grabe nakumbinsi ba na yun siya? magbulatik ang kaning teacher na ginaingon nila? Correct. O usa ba ni sila, kung di man gani sila magkarelasyon, somehow ba nagkailanay na sila sa una or completely strangers kini sila? Di ba kay katingalahan manggod nga? Sa chat daw sa chat pero bisan pag sa chat, pero kung parangitan og kanang wa sila ka connection, may siguro diskarte ning laki. Ngano na kumbinsi man niya ning biktima? Lagi. Basina na sila earlier encounter attorney kan ba nagstorya, nagkita or unsa pa man no. Ato nang sayron karon. Samtang ana sa linya ang Jensen Schools Division Superintendent aron maghatag og general statement. May kalabutan sa isyong mayong gabi kanimo Sir Romelito Flores. Mayong gabi sa tanan, mayong gabi attorney kan o sa tanan nagapaminaw sa programa karong gadiuna. Alright. Una sa tanan, sir, pasensya ka kay medyo gusto lang ako masayran pila edad ani kay minor man kani. Usa di ka pagka-minor, sir, pila edad sa imong nabaw-an lang? Base sa akong nabasahan na po sa news, usa ka news report, mga nasa 17 anyos kining maong babae sa akong balitaan po. So, dili po ni estudyante? Atong teacher. Katong teacher, kaning biktima, di po? Dili siya attorney kay kining teacher nagakudlo man nila sa medyo layo-layo nga eskwelahan diri sa syudad nga murag ang hitabo nga entrapment pa o sa tawag murag diri man siya sa syudad kay according sa report ang kining teacher nagapuyo din sa barangay Labangan o murag kapareho ni silang barangay murag napatikas purok na ning usa. Pero nabay higayon sa una, sir, nga nagkita na sila or through social media pananglitan, na ba sila yung mga interaction, na ba sila yung mga conversation between them or ba? Wala ako'y informasyon may tuod niya na ito ni Kan. Dahil natugang lamang kita ganina, kinain nag-text ako ang informing about it. Mao ito nga ako yung ipa-validate sa ito ang supervisor o kato na confirm na nagitinuod na usa ka magtutudlo ng ilang bigit sa maong pagkitabi. Katong ginaingon, sir, nga pamaagi ba? I don't know kung nakaibaw ka. Giunsa niya pagkumbinsi sa minor de edad. Sa ba kanang nabay bugti nga sapi or whatever promise or sa ba ka? Yes, sir. Wala ko'y detalye na hitungod niya na tenikan, pero sama ako na sulti, nalang gyapon nagabati lang po ko sa ako nabasa nga
nga report na aduna nagiingon ni ana daw nga allegedly adunay ginaingon nga murag sa tawag na murag blackmailing or ito no na pamaagi pero according to report attorney mo man ganit karon nga sa among kabahin since na file na dira sa nasa police and investigation is going on, then we will ano na lang siguro sa mga details later on as this issue or case is being investigated. Pero estudyante po ni sir? Estudyante ni karon kining mao nga biktima? Patod pa? Wala pa naka ano no, wala siya na butang sa report nga estudyante. Di naman po pwedeng nato ma-validate kay di man nato makuha ng pangalan kung estudyante na siya. Pero most likely sa edad ngayon na estudyante din na siya no, kay kung 17 years old pa siya, so most likely na siya sa mga senior high school siguro nga pangindaron. So, kung inari ang panghitabo, sir, o sa usually intervention sa DepEd, sa inanigod, labi na kay ang ginaaligaran, aligasyon pa lang man ang ginaaligaran o sa ka teacher, public school teacher for that matter. Opo. Ang ano na to kasi ang duha man criminal o administrative. Sa pagkakaroon, ang ato talaga na naman sa pulisya, na sa korte, so awilit na lang yung investigation na going no and kami nagamonitor ang pugni sa mga panghitabo as to the question kung unsa gid ang ano sa DepEd wala man tayo kuan yana no wala tayo programa nga may tungod yana pero kay naa naman na din so ato bang na sa maong nalamdigit kung unsa man ang daratan sa investigation after sa mga due process nga pagahimon. Katong alleged victim, sir, under sa inyong patakaran, ikinanglan ba nga mag-initiate yung administrative complaint para nga mag-usad ina na ba? Yes, attorney. Kaya ka na karoon na sa polisa, so criminal na siya. So, ang administrative concern, mabitaw nga ang ato ang opisina, atong gi-connect kanina ang principal o ang supervisor kung ano na ba'y nagpadangat o kanang complaint no, may tungod niya na dito sa eskwelahan. So sa atong na sayran ganina sa atong pakigambigit sa principal wala naghatag og formal formal complaint ang amo ra mong ginatan-aw ana basahan karon kining radio kining mga reports no sa FB gikan sa mga stasyon. So actually refer na ako sa mo ang legal officer diri sa division office so mo to ang advice sa akong legal officer na we cannot commence any investigation kung wala tayo madawat na sa formal complaint para mo usad ang admin case pertaining to that concern. So, wala mo'y moto proprio, sir, nga gahom nga kamo mismo, bisag walay complaint nga kamo ang paranglitan mag-initiate nining reklamo patok sa mao nga ginaaligaran nga public school teacher? Wala pa kay may ko nakakuha na natin kan basta pagkakita istorya ng ulan sa tuwang abogado mo to ang yan ingon sa kuha kay ako sa gipangutana attorney kung mga ingon ani na kaso ay na sa admin case may ginasulot na guidelines so gikinahanglan namo ang sulat kay ongoing pa man ang investigation na karon so until proven guilty so we consider that person innocent no. So, karon base sa guidelines karon din gikanahanglan nga adunay kanang complaint no but we will study on this matter pa more para get me sa ano po nato sa sa office. But most ang tubag sa kuwagarin nato ni murag mautos siya nga complaint no mao kita nakita alam digit kita sa principal usap. Karibitang mao nga panghitabo no kung tinuod man to nga nag-send yun doon sa inyong photos at mga nga victim, paki-address na ko service sa mga kabatanunan na binakaroon kay wala ba, no? Wala face-to-face, nalasanas balay, ang katubang na computer, laptop, etc., mga tablet, o katuntintasyon man, no? Nga mag-engage na sila ng klase mga activities. Yes, sir? Yeah. Tinood na siya, attorney, sukat pa sa atong mga interview sa una, no? Sa Tira Brigada nga, ang ako yung ginapahilundong kanunay sa tuwang mga kapatanunan o para sa tanan na mababayi man o malalaki nga kanang tanahon ba nato kana bang ginating nato nga think before you click no think before you click
ato sa kunaon sa makadaghan o sa nato i-click nang sa ipadala labi na kay mga pictures nga mga kuano nga imo ra man na sa imo nang kaugalingon so dili na i-share man na kay para malikayan kini mga pangitabo nga karon no kay karon naman ta ang social media very open sa tanan nga di man ta sigurado diya sa pamaka-chat dira kung unsa na sila ka tinuod o tarong ba o dili nga tarong nga tawo so manang dili kita magkumpiyansa labi na sa atong mga estudyante na mag-careful o magiging responsible sa paggamit sa social media kay kabuluman sa di kanapang ginikanan unya ang mga bata nang gunit aning mga cellphone or whatever. So sa ato yung mga kabatanunan, careful gyud, think before you click para aron dili mabutang kasama nining mga pangitabuha karon. Sa mga ginikanan, sir, paki-address sila. May kalabutan ini. Yeah, mao po ang atong hangyo sa atong mga ginikanan na most of the time ato yung i-check ang mga activity usab sa atong mga anak aron atong magtabangan o mag-guide po ang atong mga anak labi yung pagiging pagiging responsible social media user so from time to time sige kita remind mo sa atong mga anak especially ng atong mga anak anara sa atong mga panimalay. Kung panalitan, sir, nga mo dayon og duso og administrative charges kini mo nga victim, o sa imong assurance sa public, sir, kung panalitan man nga mag-take cognizance na kamo, ano ni mao nga administrative complaint? Yes, sir. Of course, kung adunay pasaka diri sa tong opisina, definitely ato kanang aksyonan, maganda kung mga investigation o katong i-submit ka ng report kanto sa atong regional director, kaya ang atong regional director sa man lang ang adunay kahom or authority at o nga mag-discipline no, sa atong mga teachers. But our office will certainly not do the investigation once a formal complaint is filed. Alright. Sige. Sir Robelito Flores, sir, salamat sa imong panahon, sir, ha? Yes, salamat, attorney, o kamping permi, may gabi sa tanan. Ayun gabi. Ay. Hinaot pauntan, no, nga kung pananglitan man nga makadesidir katong biktima nga mag-file nining administrative complaint, kato lagi ginaingon nga ang kamatuoran gyud ang dapat mo mapagawas ug wa gyud mamahimong whitewash nini kanang naagyoy patas nga pagtagad no kining taga Jensen nini nga maong kasuhan. Kablo ka, attorney, kani sa itong programa, naghana kayo nagareklamo regarding ani bitaw, kanang mabiktima bitaw sa social media, attorney kanang mag-ila lang sa social media, ma-entice, mag-send og nude photos. Ako, diba? dili na ako, siyempre di man nato maihap na sa tutudlo, Lagi. no? Kani mga instances, pero kakaibung ako ba? Nga ro mga daa pagyapoy madugang sa biktima. Nga, dagka naman kayo tao mga pangitabo nga, klaro na kayo nga, pagpangilan yun, ang naitabo, paghuman, wa pagyapo sila kakaton man, no? Lagi. Nga tumao nga mga instances, o sila mismo na biktima na po. Nabitay uban, attorney kanang mag-uyab, di ba? Last time natain ana, di ba? Tungod lagi sa mag-uyab, sendin ana, kay layo lagi, human pag ano na po, pagbulag, ihadlok. Di ba? Mo na to yung problema. Correct. Ang uban po, attorney kay katulaging naila lang sa social media. Kani mo makuha kuyaw kita, kay completely strangers, kung parang Yes. later wag sila magkita, tapos na-convince itong bayi nga mag-take og nude photos, no? Pag picture sa kagulingon, pag umanig gisend sa topa, kani ang putong nga no, Adlok, naagyoy moabot yun sa punto nga inani no, nga makumbinsing babae, labi na kay kung panalitan, wala gyoy bugti sapi. Lagi. Na yung uban, siyempre, di ba? Katong mga foreigners pa lang nita ng ilang mga di ba? Parkiano. Okay ra to, kay naman to'y, at least maingon, natintal, parang litan, sa kwarta. Pero kani, kung panalitan, wala gyoy, kaning in return nga madawat, tapos nakumbinsi sa lalaki ang babae, nga magpadasan yung photos, sa topa, there must be something wrong, no? Namikan kay wa magbalansi mayong bayi. With all due respect. Yes, yes, Tapos ang mugawas, ang lalaki, maparaan yun. O sa pagkumbinsi. O, di ba? Ako ang ano ni attorney no? Siguro dito sa part kaning sa lalaki, attorney gikuha gid niyang loob ani estudyante. Correct. Pero serious pa na sa conversation. Ilabi na kay public school teacher siya. Diba? Na moral ascendancy. Kung ato yun. Series of conversation. Hantod siguro nakuha niya tong loob. No? Yun. Kani pong mga estudyante, mga minors, no? Especially attorney labi na karon bitaw na buryong sa balay.
Nga pagmata. Way lingaw. Pagmata chat, pag tulog, no? Magkaon gani. Inana, hantod mo lang to ilang makastorya. So kung dili gid na ma-supervise attorney kan, dili makontrol ang oras sa mga tao karon no, sa mga bata karon attorney kan kaning social media, the more no Yan. na magiging exposed sila sa may ani kaning naga-take advantage gamit ang social media. Unta kaning pangitabo no nga leksyon na pud ni nga lain para ngadto sa maginikanan, ilabi na kaning mga pabaya ba sa mga bata o amo monitor o sa mga ginahimo sa inyong mga bata, di ba? Inana na rin lang ginabuhat. Chat-chat na, ilabi na o katong mga strangers pag yun. Ang ilang kastorya via social media. Delikado kayo. Kung siyempre, ang mga kabatanunan karon dapat magmatngon ka mo, di ba? Gamiton nyo yung utok, dili kay sa karon lang inyong ginatagad nga sitwasyon. Wa mo ga hunahuna usay consequences parangitan. Sana ang pagpadaan nyo sa mga nude photos sa nawa. Di gumika niya ito, gigamit para nga mapugos siya o pakikilawas. May nalanggani, kaya nakahuna-una siya og dangup sa pulis. Lagi, we can never tell, attorney kan, labi na itong manamit lang nato through online. Iyon. Samtang, alang sa ito ay kaduhang issue. Perwisyo sa mga residente ug motorista ang ga-overflow nga tubig baha sa Nia Canal diya sa may Connell Road. Ana. Usa ka concerned citizen ang midangop sa istasyon humana sila ano usab nila kagahapon ang mong problema. Patay, sa ito mapabalik-balik. Paghapon, kusog bang ulan, attorney kan? Di Pero magkaitan man kayo, to. no? Oh, Pero dali raman po to. dito, burag yun siya ganun nitaas bitaw ang tubig. Pero kabalutan na ay burag irrigation, dira, di ba? Attorney kan, no? Correct. Og gatong Iya sa Nia. Iya sa niya. Og katong last time, attorney kan, remember ni mo itong kusog kayong ulan? Di ba dira po na area, itong nainangatong Tama. ba na poste, nataas kayo ang tubig. Yun. Pero mga ito ingon sa mga residente, dili man pwede na balik-balik na lang ina problema. So dapat na-adjoy solusyon. Natay makirabi karon tawad nga nabiktima nini nga mao nga sitwasyon para maklaro nato kung kanusa pa ba ni nga problema ni. Lagi? Di ba? O tinuod ba gyud nga iya gini sa niya, etc. etc. Ana, para sa isyu nasa linya si Rosaline San Juan. Ma'am, ayong gabi kanimo. Yes, magandang gabi po, Direk. Magandang gabi din, attorney. Okay. Una sa lahat, Ma'am Rosaline, itong problema dyan sa Connell Road, yung sinasabing Nia Canal, totoo bang talagang sa Nia yan? Nia talagang nagmamayari niyan, yung kanal na yan? Bali po sa government, pero ang alam ko po, ang dapat po siguro yata sa kanyang yung mga pag-maintain is ang NIA po. Tapos meron po kasing association dyan, yung NACORIA, Napal Connell Irrigators Association, na sila yung nagdadala. Kasi po may mga farmers, nagbabayad man ho yun ng buwis ng tubig. Okay. So, matagal na itong problemang ito na kapag umulan, talaga nag-overflow yung kanal, irrigation canal ng NIA? Sa nasaksihan ko kasi, attorney, mga 2 months pa lang. Pero sabi-sabi nung iba doon na matagal na rin daw yan. Yung flow. Hindi naman ho talaga galing sa taas. Parang dyan lang po galing sa bandang Cerritos, Camellia Cerritos na harapan, going to Nabal. Dahil nga po may problema lang sa kanal, mababaw na. So, ibig sabihin, yung sinasabi na problema, kahit konting ulan lang, gano'n na kagad? May baha Kagabi kagad po, ang kalsada? kahapon po, yung ulan po is more or less 1 hour lang. Pero may tubig pa rin po ang daan. Medyo siguro po mga hanggang binti rin. Dahil nga po, minsan yung meron din po kasing steel gate na tinatawag dyan sa mga kanal na yan. Dahil nga po gamit ng farmers. Opo. Okay. Yung steel gate po minsan, hindi rin po, pag kino-close ng mga gumagamit, pag umulan, minsan hindi ho nila na-open. Ayun. Kaya, opo, pag nag-overflow po ang tubig, sa daan ang punta niya. Bali po sa dalawang side ng kanal, doon po umaawas yung tubig. So, papuntang daan. So, sinong dapat na mag-open ng steel gate? Ano ba, pag malakas ng ulan, para tuloy-tuloy ang daloy ng tubig? Yun nga po, sana, meron pong proper coordination, siguro ang NACORIA officers, doon po sa gumagamit ng steel gate para dapat meron silang paraan na paano maiwasan yung ganon. Okay. Saka pangalawa po, ang request din sana po namin doon, kung pwedeng mabako
yung kanal para po medyo lumalim, para po diretso yung flow ng tubig. Maliban dyan, baka Kaya ho may ng kanal. baka may nakabarang mga basura Basura, dyan sa kanal, oo. kung sakali. In fairness po sa mga residents ng doon pong area, makita man ho natin sa kanal, hindi ho ganon. Kung meron man hong basura, hindi ho natin masabing siguro dahilan ng pagkabara. Ang dahilan ho talaga yung awas ng tubig. So, yung sinasabi nyo Opo. na dapat mapalaliman itong kanal na ito. So, Yes po. Kasi po yung original na lalim ng kanal, hindi na po ganon ngayon dahil nga po sa mga lupa sa kanal. So parang siguro po kahit twice a year sana, ma-maintain lang yung paghukay noong kanal na yon, Napal Connell Canal, para bumalik sa original na lalim yung kanal at maging maganda ang flow ng tubig. Palagay ko naman po kaya ng kanal ang tubig, basta ma-maintain lang ang kanal. itong sinasabi mong hanggang binti yung lalim ng tubig pag nagbaha, ilang minuto o oras bago mag-subside yung tubig? Matagal po, matagal. Depende po sa noong pong meron ho tayong ulan na malakas na yung parang buong General Santos affected. Siguro po hanggang madaling araw po ang bago nag-subside ang tubig. Noong mga 7 a.m. may tubig pa rin ho, kaya lang mababaw na. Pero talagang almost magdamag. Yun naman pong kahapon, siguro medyo matagal din na subside, mga 7 p.m. nag-start yung baha ng mga 5 kasi umulan po ng mga 4. Parang mga 7 to 8 na po bago pa nag-subside. Pero hindi ho talagang ubos. May mga tumirik na mga masasakyan dyan dahil sa Aksidente ba? baha na yan? Yes po. O may mga aksidente Yes ba? po, malimit po. Malimit po, may mga tumitirik, motor at saka tricycle. Yan ho yung malimit kasi mabababa yung makina. Nung nakaraan pong baha dyan, marami pong iniwan doon sa may side na, sa may area namin, nag-iwan ho ng 3 kotse, tapos parang 5 motor. Dahil hindi na ho nila mapatakbo. Gano'ng kahaba naman yan? Yung apektado ng pagbaha, gano'ng kahaba? Mga, kung sa estimate mo? Ilang metro? Ilang metro ba yan? Ganon. Kasi po from siguro po mga May isang 500 kilometro or din? more than meters. Tapos Ano po putol, pagdating naman din po dito banda sa may area ng Pantat ni Sunga, yung sa may Turbada, meron po ulit diyang tubig dahil din po may steel gate doon. So, suma total, more or less mga ilang meters kaya ito? Kilometro ba? Yung apektado ng pagbaha. Kung, Parang di po ba may Brigada Pharmacy sa kanto, crossing? Okay. Oo, mga 50 meters from Okay. Brigada Pharmacy, baha na po yung sa Okay. Corbada, going to doon po sa may Cerritos. Okay. So, Mababa rin. may mga 500 meters kaya yan? Sobra po, palagay Sobra? ko po sobra. Haba-haba. Alright, mahaba din. Oo. Kiloy po dyan. At Opo. siyempre, highly populated itong mga areas na ito. Marami nakatira, di ba? Subdivision. Yes marami po. dyan. Yes po, marami na pong subdivision dyan. Tapos daan din po siya going to Connell, going to Mabuhay, kasi pa diversion road po siya. Sa pagkakala mo, may intervention na bang barangay sa level nila dito sa mga pagbaha Wala nito? pa po. Wala pa po. Wala pa. Itong NIA, sa pagkakala mo, meron na Meron bang na ba? pagresponde? Wala pa rin po. Wala pa. Yun namang nabanggit mo na Irrigators Association. Meron ng paggalaw, wala? Hindi ko po nakausap, pero ang alam ko po parang tiningnan na po yan ng mga opisyales ng Nakorea. Kasi po yung presidente, nakita ko isang beses dyan or ilang beses na rin na pag may baha, dumadaan siya. Pero hindi ko po alam ano. Kasi po matagal ng ilang beses so, yung baha, wala pa naman pong pagbabago. May mga panahon nga po dyan na walang ulan pero binaha dahil umapaw yung tubig sa unahan. Alright. Nung dati pa, nagkaroon ba ng intervention ng LGU dyan? O ng DPWH kung sakali? Parang wala po. Wala. Wala pa Okay, so Wala po. talagang problema nga ito. Kasi yung usaping, sabi mo, dapat palaliman muli. Kasi Bako yun, mababaw na yung kanal. Siyempre, Yes po, intervention opo. ng city engineers dapat dyan. Pati ng DPWH Yes kung po. sakali. Di ba? Yes po, yes po. Ayun. Ay. Di bale, Sino kakausapin may natin itong mga concerned agencies na ito at Yes itong po. asosasyon. Salamat po. Ma'am Rosaline San Juan, maraming salamat po sa inyo.
Salamat po. Hindi po ako nagkamaling tinagpo po kayo. Salamat po sa buong pamilya ng Brigada. Attorney Ka, Direk Erin, salamat po. Thank Salamat you po. din, Ma'am Bobot, sa Ma'am pagtitiwala. Bobot. Yan. Oo. Correct. Actually, dara, Attorney Ka, daghan jud na problema dara, Attorney Ka. Wow. No? Itong mga homeowners dara, I think, pa itong mga subdivision, na nakatira dara sa subdivision, mo yun ang problema kay every time na mag-ulan, maski Correct. hinay gani, Attorney Kan, tingala ko, taas ang tubig. Kanang siltation ba, ang ginaingon nila. Kuhan mo ko ng, siyempre, kanal. Tapos itong mga yuta, mga sagol na mga palas, o sa patong mga nabutang diya. Kasi sagol pag basura. Basura. Nga nga, kuhan diya, tambak diya. Kung nga ni mapaw ang kanal, managamay ng ulan, mapuno na din ang kanal. Mag-overflow na yun. Maanod bang gudjud na, Attorney Kan, di ba? Kanang sa dalan, Correct. maanod ba ng yuta padto dito sa kanal? Unsa pang pwede maanod? No? Ang isa pa yun diya, kung paraklitan diya sa ingon ni Ma'am Rosalyn na diya sa imong area, in fairness ko, no, wala may mga basura. Pero basig dili diya ang problema sa basura. Basig nga to sa unahan. Pwede. Dito nagbara, mo to nga di Pasulod, kadalo yung tubig, di ang area na Kay apektuhan. paana man yata na, paubos Yan. na, Attorney Kan, di ba? Paubos man jud na. So dapat silipo na, kumikang kay long stretch man na, sa ginatawag nga irrigation canal nga iyas niya. Mao lagi ko. Ang problema bitaw diri usaya Attorney Kan no kanang dili tama na kanang pagbuhat sa kanal, isa na, di ba? Ang second katong pag-maintain sa kanal, mo pod ng problema. Ang pangtatlo pod kato laging ginaingon na katong sa niya bitaw Attorney Kan, which is dili lamang pod dira, di ba? Na pod ibang area, pero mo lagi to katong pag-maintain og pag-see to it, no? Na katong pag-abri og sara sa gate sa katong daluyan sa tubig. Steel gate. Steel gate na. Okay. Ang maong dapit sakop sa barangay sa San Isidro, gato ang paminawon si Kapitan Edward Yumangkap. Mayong gabi kanimo. Yes, may Okay. Yes po. Yes, Kapitan Yumang, sir, tama ba na sakop ninyo itong naturang area? Apo. Yes po, Attorney Ka, no, actually ka ng Cornell Road, kung papunta ka ng Cornell, ka ng left side, so barangay San Isidro, yan. So, anong basa nyo rito, sir? Ano ang problema? Bakit ganito ang sitwasyon? Yes sir, actually, ang tagal dyan sir, nakita ko kanina, dinaanan ko, talagang tilted na siya, so kailangan natin hukayin. Pero, linawin ko lang, Attorney Kan, yan po yung kanal na yan, ay galing po yan sa ating niya. So, lahat po ng tubig na galing sa niya, dyan po dumadaan, papunta ng Barangay Lagaw, then papunta ng Barangay Baluan, Buayan, then huhulog sa dagat. So, pero ang nag-maintain po dapat dyan, Attorney Kan, no, nasa MOA po ng NIA at ang farmers po ng association na sila po yung mag-maintain ng kanal. But alam naman natin yung ating mga kaibigan natin na mga farmers na wala silang kakayahan tulad ng malaking mga equipment. So, nag-attack din kami uli sa NIA at saka sa city engineers. By the way, sir, yung NIA, although of course, sinasabi nyo sa MOA, ang may talagang responsibilidad dyan, ito yung mga nasa asosasyon, ng mga irrigators. Pero yung NIA, siyempre kung kanila talaga, sila ang nagpagawa ng kanal na yan, sila ang nag-turnover dito sa mga farmers natin. Pero ang question ko, ano ang pwede nilang gawin? Kasi siyempre, hindi pwedeng maghugas sila ng kamay rito, di ba? Kasi nga, primarily, sila naman ang may gawa dyan eh. Yes, sir. Oo nga, Attorney Kan. So far, sir, Unawain ko ulit, Attorney Kan, yung MOA po ng pinagpirmahan ng ating farmers association at saka ng NIA na sila ho yung mag-maintain. Gawa ng wala na akong bayad sa kanilang tawag dito, per cropping nila na bayad sa tubig. Kung hindi, i-maintain lang nila yung kanal. So, yun po yung alam ko sa pinag-usapan nila. Alright. Pero hindi naman ho nagpabaya yung ating LGU, no, ang ating barangay sa pagtulong diyan. So, bukas tingnan namin uli kung ano yung matulong natin. Kakausapin natin yung city engineers kung paano natin. Pero isa sa mga concern natin, Attorney Kan, no, yung may mga lalong-lalo na diyan sa portion na yan, yung kanal, isa ginagawa ng tawag yan, parking space o kaya tindahan. So that's why na kung may konting bara, aapaw ka agad.
And then, isa din sa pinakamalaking concern natin during sa tagulan, yung volume ng tubig galing sa itaas, from Barangay Conel, baba talaga dyan. Kasi dyan po yung catch basin natin. At the same time, hindi kaagad ma-off ng ating water tender ng NIA. So that's why lahat po ng tubig talagang hulog dyan. Kaya yung volume ng tubig masyadong napakataas at biglang mag-apaw sa karsada. Sa maalala mo, sir, mga ilang beses na nagkaroon ng paghukay dyan. Kasi dahil nga yung asphaltation na nangyari, meron bang mga talagang intervention dyan na ginamitan ng heavy equipments para manumbalik yung dating lalim ng kanal dyan? Diyan po na portion, sir, hindi pa ho kami. Yun ang aming ginagawa dyan. Magpaplandayan lang yung ating office ng ating barangay para maglinis, linis tanggal ng mga basura. Sa kabilang portion, sir, yung sa Napal Road, doon po kami nagahukay kasi nga earth canal lang yun. Diyan kasi naka-dike siya, naka-simento ang ilalim, so hindi natin mahukay basta-basta. So, we need talaga natin ng support galing sa NIA. Yung usaping basura, sir, baka hindi lang dyan sa area niyan. Baka doon sa may unahan. Kung sakali. Baka doon barado kaya pagka lumakas ang ulan, talagang nag-overflow kasi hindi tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Any comment, sir? Totoo yan, sir, no? Yung basura galing sa taas talaga. So, mahirap isipin, no, sa mga kababayan natin na alam naman nila yung kanal na kailangan daluyan talaga ng tubig yan. Basta doon na talaga nila inatapon yung basura na sa bandang huli ay babalik din sa atin. So, ngayon nga, siningil na tayo ng panahon na biglang umulan, kunting ulan, barado ang kanal, and then kasama pa ng basura, so aapaw talaga kaagad. Alam na kaya ito ng City Engineers Officer? Sa ngayon, sir, yes po, alam na nila ito, sir, no? Yun na nga lang, may mga priority pa sila na ibang barangay. That's why nag-ask pa ako ng help sa ating opisina sa NIA para tulungan tayo. Ang DPWH, sir, baka pwede natin mahinga ng tulong kung sakali. Yes, sir. Actually, yung project na yan, sir, no, from national yan. So, ang DPWH ang nag-manage yan, pero na-endorse na nila sa NIA. Ang NIA na-endorse na rin sa mga kaibigan natin na farmers. So, baka, sir, baka makatap tayo sa kanila. Apo. At sana po, the soonest possible time, magkaroon na ng intervention dyan, no, para sa maayos na. At kasi talagang ulan na ngayon Tigulan na. So talagang dapat maayos na yan as soon as possible time. Otherwise, mauulit na naman yan. Apa? Yun nga sir, ilang yan ng pagbaha, ilang beses na rin tayo nag-rescue. No, dala-dala natin yung mga dump trucks natin sa barangay, kinarga natin yung mga motor. At the same time, yung mga pasahero, rescue na rin natin pagpunta sa kanilang mga bahay. So, kailangan talaga natin ng mga concerned agency, sir, na makatulong sa atin. Alright. Kapitan Jeff Rox Humang, sir, maraming salamat po sa inyo, sir. Good evening po, sir, and thank you. Mabuhay po kayo. Alright. Moto. Masolusyonan na ning problemahan na ni Attorney Can, no? Kay sus. Tama to ingon nimo tig-ulan na baya karon. Mao gyud. Tinatabag hulat na magbanak na pud ang ulan, magbanaw na pud dira, baha na pud. Low in town ang ato mga kabrigada diya. Napo gani nag-text diri Attorney Can ang Samoa po diri sa Emerville, Attorney Can, nagsulod sa among sala daw. Agoy noy. Ang tubig jud mismo katong nagkusog ang ulan. Kanila lagi mga catch basin, no? Kanila mga low-lying areas sa atong syudad, mao mangini. Apektado din sila basta magulan-ulan na. Pero again, di naman gina excuse, no, kay kesyo low-lying, natural gina. Dahil yung pamaagi parang maiwasan kini mga pagbaha, kung dili man, at least maminus-minusan. Nakita gayon ako tong sa video, Attorney Can, nagisend sa to ni Ma'am Bobot, tong pagpadaplin bitaw, na kanal dito puno na jud. Yan. Man wala gud kanang sa tawag Nag-aagas. nag-dry up, wala jud galihok, ana lang, steady lang. So sa pa wala gi flow. Wala flow. Wala ga daloy yung tubig. May parado gid nga portion diya. Tinuod na. Katong mga siguro, katong shallow na lang, katong unsa ba, Attorney Can, mo nang kailangan jud ka nang i-maintain, no? Tama tong ingon pod nimo na di na lang nato dapat iasa sa asosasyon. Kaya kung atong tanawon sa niya man jud ni. Okay, ilabi na kanibita din po din taon ng pundo. Ning mao nga asosasyon, sabtan po nato.
Dagan po sila kayo kaguling mga problema. Ina binakaroon kay krisis rama. Dawata por favor. Samtang atong paminawan ang Head of Operations and Maintenance Section sa NIA Sargen. Mayong gabi kanimo Sir Valentino Arabin. Sir? May gabi po, ma'am. Yes po. Inyong mga tigpaminaw. Yes, sir. O sa imong maingon, sir, may kalabutan ini. Kanang baha nga pirmi nga mahitabo diya may napal kuner sila kanang padulong sa kuner nga dalan. Actually kung kusog ang ulan sir. Tay ulan nga kusog diri o di ba gani paga ng dagom diya sa taas sir. Usually sir mo patay na ta o kana i-close na to atong dam sir. Dali ang operasyon mo sa atong dam, sir, na tayo katawang sluice gate, katong na tayo gate diya na once na magpasulod sa tubig, idaw na ka, sir, i-divert na itong tubig ikan sa sapa, musulod sa atong kanal. Okay. Once na naapod tayo baha, sir, kanang sluice gate na ato na siyang abrihan. Yan. Yan kanang min kanal i-close na to, sir. Kay dili na to pwede isulod ng tubig baha sa atong kanal, sir. So, ang usual nga operasyon nga na sa sir, so once nga ipatay na to atong patio na to, i-close na to atong dam, ang mid-canal, wala nang tubig ka nang musulod sa cancer sa atong kanal. So karon kini mga run-off na to, sir, kung mapansin ninyo, gikan tanan sa taas na sir nga mga tubig na gikan sa ulan. Manulod na tanan sa atong kanal po kay kung tanaw na to diyang sitwasyon, nagababag maguna itong kanal, sir, gikan sa intake, padulong na sa dito sa San Isidro, Langaw, hangtod Katangawan na sa sir. So, ang tubig na to nga pasudlon, para tubig na para sa irigasyon. Once ka na dako nga ulan, sir, kanang run-off, sir, hindi na ginato na makontrol kay musulod magina sa atong mga kanal. Alright. So, pasabta ko, sir, kung karing tama ba nga akong pangagpas. Kaya naman ko ito ginaingon nga, sirado man kana steel gate. Dapat daw Yes, sir. abrihan kay para makadalo yung tubig. Tama ba na? Or, bisan pag-abrihan na, Maapaw gihapon. maapaw lang gyapon ang tubig. Yes, sir. Mo itong gigon o gana, sir, ang operasyon sa atong dam, sir, kung magpasulod tag tubig gikan sa sapa para i-supply sa atong mga mag-uma, kanang sluice gate, sir, sarado na sa kay aron ang tubig dili makadiretso kundi mosulod sa atong main canal. Okay. Pero kung once nga naibaha, sir, abrihan na siya para ang tubig diretso-diretso na sa sir hangtod gawas sa dagat. Okay. So ang atong main canal, sir, sarado para wala siya mosulod. Pero, ang next question, kisa'y bubuhat ng pag-abli. Kamo Oh, o Wala ang mo tayo asosasyon? gigit. Iya, akusasyon, kisa ba? Natay 24 hours diya nga kwan, sir, katanggit-gitter tawag na mo. Siya nagabantay diya 24 hours. Diya na siya kapuyo, sir. So, sa to pa, kaning area ha, kaning itabua, kaning makita na to sa footage karon, naablihan lugar, wala problema. Naablihan on time, katong steel gate. Katong time nga, katong primero nga baha, sir, nga ni sulod. Ranong to tanan, sir, wala tayo tubig gikan sa sapa ato nga pasudlon. Kay once nga pasulod na to ng tubig nga baha, sir, mapuno, lapok ng atong kanal, di na naging taka-operate. Sa hisgutan ng siltation, sir, okay, nagkakwa na lagi, mabaw na lagi daw ang kanal. Tinuod ba na? Nga kinanglan kalutan daw ba? Kaya parang nga manumbalik to iyang gilaw mo yung nga original. Yes, sir. Ang kanang main kanal na to, sir, kada tuig, sir, naatay nga tawag disilting, sir, mechanical disilting. Kada Abril, sir, unang adlaw sa Abril, close ng atong kanang atong main kanal, naatay mga bako nga mo'y nag-desert na, sir, hangtod na sa ubos, aron malimpyuhan ang kanala. Kining diri sa Napal Kunel, sir, isa sa mga napansin magudang mo na imong problema po isa nga nakadugang, sir. Kung mapansin mo kanang mga establishment na to karon, sir, namutang o kining gikubiran ng kanal aron na ay maagian lang ilang mga customer. Ang uban manguna, sir, wala yung mga permiso. So, murag ang netabo, karon nga katong ilang mga gipang tukod aron kubiran ng kanala, sir, masimintuhan nila.
ang uban na wala pa siguro gali makuha. So mo gani siya nga tung ni aging kwan sir gipatawag na mo ni mga tag-iya ni mga establishment kay ang atong session namoblema pod kay di gid na pod ma-maintain ang kanala. Ayun. Ilabi na kanang gika kanang nadia sa may napal punir sir. Kay daghan na kay na mga establishment diya karon. So Usapan sir, mo to yun. murag gihimong kwan? Murag gihimo na lang agyanan, ana, tabukanan sa sakyanan nila pananglitan. Ang ilang establishment sir na dispika sa kanal. So kung na sila yung mga customer, imuan na nila og mga gi-concrete na nila aron na agihan ang ilang mga customer na Ayun. tuludya sa ilang mga Sila establishment. po mismo. No? Oo. So factor po So, na. part na sa sir nga nakadugang po sa problema, okay po itong niaging nalimutan ko pero murag karon nga puntong tuigan ipatawag na sila sa atong asosasyon. Aron ta masabutan nga kung naay dakong tubig dapat apil sila murag ang dagan sir is harap mo, linis mo. Kaya nga atong mga partner sir, naman ko na sila binulan nga maintenance pod. Kaya karon kung nga sistema murag maglisod sila og maintain kay wala na may musuong anang ilalom sa mga gipang tabunan nila sir. Yun. Kaya kining bako atong pag kining ikaduhang baha karon istorya na mo ang presidente nila si Mr. Pastrana. So nagaplano siya sir nga magpatawag balik og meeting uban ang barangay city engineers. Aron mapasta pagay na si sir kay daghan dia sir nga mga gapang tabon ang mga kanal na to nga wala ginay permiso sir. May pananggit sila lay himo-himo sa ilang mga tulay. In relation to this, sir, dili na di ang area ha, pero kinundog ko kagawad Mike Tanzo, nagreklamo siya kaya sa may Sunrise Lagaw. Katong ilang riprap nga ginaingon, sa una, mas lapad ko nung kanal, ang problema, gumika sa riprap, niligkon lagi kunuha yung kanal, pero ni gamay mampod, moto nga gamay lang ng uwan, baha na dayon. Japon, Overflow na dayon. Any comment, sir? May mong ingana sir kay may mga unsiltation naman sir di man ko nato na malikayan. Kaya lang mo na nakadugang isa tong problema diha. Maliban sa dako ang tubig barhan pag itong mga kanal mo na isa sa mga makadugang. Kaya na simple tubig baha naman na sa sir ng run off nang ilatawag nato. So murang isa sa mga pagkaroon nga kung maplaster na siya, di man ito maingon siguro nga wala na mo awas kasi kay grabe na kung dakop din kayo. Mag-ulan, isa ka adlaw nga ulan, tunga sa adlaw, basta kusog. Sigurado ginasir nga nanapoy paha ni siya. Kato mga usaping basura, sir, nga basig nagaklag diya ba sa mga kanal mo ito nagdugang nanay siltation, na may basura, nagtambak diya, nagbara sa mga kanal. Yes, sir? Yes, sir. Isa po lang ang problema, sir, kini nga po mga basura, kika nga ni mga ato mga kaigsunan po na kapuyo sa taas. Kaya usahay, ginahimo naman na nila po nga murag na labayanan sa ilang mga cancer, sa ilang mga sagbot. Pero kini nga itong session nung kaysa Trust Mongol sa niya, sir, giturnover na to ang responsibility sa maintenance and distribution sa patubig sa atong mga irrigators. Iyon. So, muna siya nga kada bulan na sila maintenance nga dapat. Sa karon sir, twice a month. Sa 2 ka bulan, na isa nga maintenance nga dapat himuon. So, ato mga mag-uma sila, sir, muna yung nagahambas, muna yung nagapangninto na atong mga kanal. Paigo ba So, pondo nila, sir? Sir? Para i-maintain. Para ma-maintain ni, o kubarnitan pakya sila, mupasok ba na sa eksena ang ganiya para nga kalimitang matabangan sila? Kung ang mga bata, sir, medyo di naging makaya, muna nagapadala ang atong opisina o kinin bako nga nagatabang. Kaya lang kung imong sumahon, sir, sa tibok bulan, sir, sa kadagan, sa mulabay pog basura. Kaya plus anang nadugangan ng problema na diya sa atong kanal. So, mauna siya, sir, na apil na siya nga nagatabang para kunin tubig. so technically, sir, di na ni iyas niya. Di na iyas sa gobyerno, pribado na ni.
karing kanala. Dili po privado sir kaya ang inaana management lang. Maintenance sa asosasyon. Okay. So, iya gyapon sa niya gini. Iya gyapon sa niya. Once nga mag-maintain ni sir, ang among obligasyon sir is kaming kanal. Ini mga Ay, nasirang okay. ila. Sa to pa inyong gisangon ngadto sa mga mag-uuma. O kamoy maintain dia para nga mugaan-gaan among trabaho kay naraba may problema po ang among jurisdiction lugar ang among Ako atimanon pa, atong main kanal gyon ana. Oh, niya kanang ilang concern, kanang ilang maintenance nga ginahimo ka isa sa 2 ka bulan. Na po na sila kompensasyon na ginahatag po sa Aha. sila. Ayun. Okay. Siguro dapat makainabi po na to Ang kasi kaning gugma presidente si sa Mr. Susunod. Pasana Oo. kailan ako ni kaning presidente nila sa Irrigators Association de Napita. Lagi na sila concern kay di man po di man po sila maka-concogitin kay bawal pa man na siya karon. Pero mo to ilang propose karon ipatawag nita ng mga establishment na diya sa may kilid sa Oo. Gusto ko Kanang- via Zoom siguro. Or tawagan Oh. na, ay, unsa ba? Online lang sa Online meeting. lang, Zoom Oo. lang sila, no? Para lang din mapatawag maisgutan na to nila. stakeholders, correct. Oo. Oo. mag-discuss siguro tag-unay sir kay kining mga diri sa okay na sa mga ahensya sa gobyerno pero kining mga kay dapat na ani sila sir apil ni sila nga kay sila ang parte dapat na po sila obligasyon ngay mo niya kay ilaman ang gitabunan ng kanang sir ilaman Alright. Sige. so sa daghan na sila sir Kung na-update, sir, balikan ka na mo. And then katuuban pa nga mga agency sa gobyerno. Na responsable, Ah, no, ani? ah. yes sir no? Alright. Salamat. Sir Valentino Arabit, sir. Salamat sa mong panahon, sir. Salamat po sir okay. Alright. Tas Ayos, taas at mo na least ipon medyo na kita na shed to. light. Ang dagan, ang overall picture, nining mga problema. So naapay katong asosasyon, no? Yan. Na pwede na istorya na attorney-kan o katong mga stakeholders, no? Dira na portion, labi na tong mga nagpatindog po daw dira attorney-kan, no? Katong Mga nigamit stalls. sa mga kanal, Dalan, oho. ipambuhatan siguro nag-agyanan, Para makatabok ilang customer. natakluban karon tong mga kanal. So imbis nga masayon pananglitan ng paglimpyo o pag-agi ba rin sa backhoe o guban pa ng mga heavy equipments, di na inom basta-basta. Gumikang kay natabunan na simento pananglitan. So, gamay na lang tong brag kanal na portion dito. Yun, nga open. Nga dili masuyod daw yun ang Okay, tubig. supposedly open magina, open kanal na siya. Kaya para lagi nga dali ang pag-maintain, inana. Samtang alang sa atong panawagan, ang inahanglan ng hospital assistant si Erwin Canindo, 31 anyos, residente sa Purok Masunurin, Town Site, Barangay Buayan. Na-diagnose kini og cystic mass back abscess or abscess, no? Sa mga buot mo tabang, mamahimo ninyong ipadala yung mga cash donations pinaagi sa atong GCash account sa numerong 0919-071-9080. o pwede sa dinyo ipadala sa atong Kabrigada Foundation account sa Security Bank na anaa sa inyong TV screen karon. Alright. O gatuan ng tubagon ang pangutanang legal sa atong mga kabrigada. Unsaon man ako ni ang nangutang sa kuha. Naabot na lang og 2 years wala gyapon kabayad. 9 years na ko nagnegosyo. Pero wala ko'y business permit. Makamulta ka ako o mga pila ka. Gisagpa ako sa akong amo tungod nakabuo ako og plato. Pwede ba nako siya kasuhan? Ireklamo na ako among kapitbahay nga sigig pang chismis. Unsa akong pwedeng ikaso o iandam nga mga proof? Nadisgrasya ko habang on duty. Obligado ba ang kumpanya magasto sa akong pangpa-ospital? Nakulong akong papa human nakapatay. Makagawas pa ka siya sa kulungan. Akong papa wala gasuporta sa amo atungod na siya'y uban pamilya. Unsa among pwede buhaton para maobliga siya na masuporta mi? O kini ang unang pangutana. Parehas lang ba ang kabugaton sa pwede ipasaka nga kaso sa bana nga nangabit pero wala nakaanak sa iba o sa nangabit unya nakatawa ka ni nakabuntis? Tubag. Technically, attorney Kan, parehas lang na sila Ayun. nakabit. Pero mas bugat tong nakabuntis. Dili base sa balaod. Dili base sa Ano, balaod. actually, base nga po sa Pwede balaod. yan, barag aggravating... Dili, base nga po sa balaod kay support man god. Oo, kaya tama di ay. Maobliga man siya support kung sakali. Di ba? Kay siyempre nakaanak siya kay napabuntisan niya tong iyang kabit. Aha. Naturalmente, as a consequence, nagyoy. Karibitong responsibilidad. Oo. So mas bugat, actually silot kaya po tumugawas Aha. sa yaha. Aha. Gumikan kay nagpabuntis sa babae,
nga bisan pag di allowed supposedly, Aha. kami kagaminyo So, siya. in short, kinahanglan niya suportahan ang iyang original na pamilya, original na family, no? O katong iyahang anak sa ikaduha. In that regard, mas bugat ang iyang kanibitang saluunon ang obligasyon. Gumikan kay duha, no? Aha. Duha. Katong ginaingon nga pakigilawas niya o pagbuntis nga to sa rembay o katong giingon nga consequence nga pagsuporta sa mamay mong anak ani ni sa gawas. Ay, nako. Ayun. Think before you. Iba talaga ang mga lalaki. Lahira dyan. Hindi naman lahat. Ay, hindi. Ayan. Wag nyo kaming ilahati. Correct. Hey. O kini ang ikaduhang pangutana. Unsang proseso kung male ang nabutang sa birth certificate imbis female? Dako ba magasto kung ipabaylo? Ang ato'y kasubo nga isulti, dili ni sakop niya ito bitong balaod nga nagahatag kahum nga to sa local civil registrar nga mag-correct niya ng mga mali nga entries sa birth certificate. Kaya katong mga typographical errors lang man to. Katong gina-allow sa LCR nga di na kakinanglan pa nga mag-file of petition sa court. Ang problema kani, basta gani og may kalabutan sa gender, pag mo na mali, bulilyaso ka, dili ba tabang na sa LCR. So kinanglan, sa court yung ka mag-file of petition para nga ang court ang mag-ingon nga i-change, itama ka ng imong gender sa imong birth certificate. Ang question, kung ako bang magasto, una sa tanan, depende po sa abogado. Okay, na uban, mas mahalog singil. Yes, acceptance Although na may fee, standard may rate na, pero Naiuban na. naiuban, na mas taas og rate, no, kung sakali. Pero katong mga charges, mga incidental expenses, dili man na nakadako. Kumikan kay ang filing fee, pila naman po na. Katong uban po ng mga gasto, siyempre, factor in ato, siguro, di man po tantong dako yung kayo ang gasto. Pero again, ang bottom line ani mo, agi kag proseso, makagasto kag yun. No, appearance fee, di ba? Yun. Ang pa-medical pa gani ni Attorney Can, di ba? Correct. Para magkumatuod na female jud ka. So, daghan pa og agian nga or gikinanglan nga mga dokumento niini og siyempre pag-file sa petition sa court, ay mga hearings, depende pa kung as scheduled, madayon yun. Kaya basig na yung mga delay, kung may kay ma-postpone ang mga hearings, o kuman pa nga mga factors, sa ito pa mukaon pag ining panahon. Mo na yung problema ni mo. Pero dili kayo ato kadugay po. Oo naman, kaya di ba ni delicate nga, di ba ni naka-complex nga kaning issue, no? Ang pagkadalon or mas-subject na ni mga petition. So, matter of time, mahuman rin pero kanang lagi, nagyo kay gasto along the way. Yes. Okay. Good evening, sir and Ma'am Erin. Mangutana lang ko, kaning taga Saluden, sir, unsa ni sila, walay labot ni sa city. Kay sige raman nig pangayog 5 pesos. Kada sulod na ko, unsa may maayo ani, sir, maghimo pud tag gate para kada gawas nila, bayad pud sila 5 pesos. Para mabati po nila ang kalisod nga muhatag og 5 pesos. Salamat kayo og maayo. Ano, pabalik-balik na lang nga problema ba? Sa una, kapila na ko ka beses nagdala niya na. Sige lang, atong tanawon sa itong mahimo, may correction niya na. Good evening, Attorney Can o Ma'am Erin. Pakigreet po akong husband, si Glenn Alicarte, na akong anak si Jasper Oy, si Kin. Rose na ba? Rose Si Rose Alicarte. Alicarte na, Ay. sa VTY. Na always nagapaminaw o nagapanood sa brigada. Thank you from Rose. Kita mo na yun. Alicarte. Memorize. Memorize. Aha. Kanang nagtagong babaeng may kabit o gipasagdan ang mga anak. Naaba na sila'y kaso? Abandonment. Pagpasagan sa pamilya. And karing ginaingon nga karibitong pag-suffer sa mga anak, tumika sa pagpabaya. Along that line. Ay, nako. Grabe ng mga kabit lagi. Good PM, sir. Diri sa Lagaw, padulong baluan na irrigation, maugi hapon. Walay maintenance sa niya og daghan pod basura permi lang nagagawas ang tubig. Padulong nara extension. Goy noy. Ay, napoy uban na rin nag-text sa Ternican. Basi ang kanal na puno og sagbot na nurok. Pwede, kung dili mangod limpyuhan, di ba? Depende, kung may point po na. Diba? Tanaw na to kung inanabagin ang sitwasyon sa area. Agoy na napoy text diri Ternican, ginireklamo na pod ang AMCO-op. Agoy. Pabalik-balik. Good evening, Attorney Can. Og Mamirin, pasyoto ko kay Arlene Sarahena og Jenny Sarahena nga nagyaw-yaw kay Way Kwarta sa Purok San Juan, Barangay Kalumpang. Salamat. Relax lang. Maabot na ng sapik. Ingon gay nila, God will provide. Correct. Diba, Attorney Can? Pero sabayan na itong pagsisikap. No? O, daw na. Good evening, sir. Asa pwede mangayo og assistant financial bill sa akong baby. Dili manggon magtabang ang mama sa akong kapag dili na ako ihatag daw ang bata
Uy. Kung dapat i-apelyedo sa iya, sir, mag 4 months na mi sa ospital. Unta matabangan mi ninyo. So, allegedly siguro, bana ni. Attorney Kan, kung dili daw, Sige lang, taga-ano ga dugang detalye na. Masig tanaw na to sa mahimo na to sa Kabigadahan Foundation, Kabigada Foundation, o di ba ka sa Kabigadahan Jensen kung sakaling. o good evening, Attorney Kan, ug Ma'am Erin, naunda ko'y pangutana. Ngano maning online registration sa vaccination diri sa Jensen, di man motubag sa email para ma-confirm kung narehistro na ba mi. Sunduta lang, kay basig sa kadaghan nga nagapila, nag-apply for vaccination, basig wala matagad ang kanimong communication. Parang A4 na karon, Attorney Kan, no? A4 na. A4 na. Nanaday registration sa National ID, no? Sa usa ka mall, no? Diri. Pero kailangan sa nato magparehistro online diri na. Alright. Attorney Kan, para magkaroon taog ka ng schedule sa katong pagpa-ID picture. Nag-greet nako ulit, no? Si Ma'am Raz sa RCBC na nagatanaw sa... Ayos, salamat niya kanimo ma'am sa pag-suporta. Napod ba may mga legal nga pangutana nga buot ninyong matubag, i-PM na sa mga programa sa numero nga anaa sa inyo ang TV screen. O kara mga kabrigada, layo sa mga hugna sa pag-utingkay sa mga isyong dili angay baliwalaon o mga isyong angay hatagan o gigong pagtagad. Sa makausapa, ako, si Brigada Attorney Kan, sadyang mapagmahal, SM. Sana all. Change oil. Balyeke. Ako sab si Kabrigadang Erinda Casyonle, ragyod ang dunay kaalam aron sa iyong katungod nato, dili matamakan. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! Kini ang Di Bilin!